Kunchi. Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Kung nababatid lamang ng lahat ang kanyang kabutihan at nararamdaman ang kanyang pagmamahal, tuwirang mapapatotohan ng dakila siyang walang kapantay. Kung lubos lamang ang pagtitiwala sa kanyang magagawa, tuwirang ang lakas ng kalooban ay sa kanila'y mananahan. Kung tunay nga lamang ang pananampalataya, tunay na di mag-aalinlangan sa kanyang magagawa. Kaya't ang kailangan ng tao sa lupa, magpakatotoo sa pagsamba sa Ama. Ang may pandinig ay nakarinig. Maliwanag ang mga pinabatid. Sa pamamagitan ng banal na aklat na ito, maraming pinag-aaralan ng tao. At anong silbi ng pag-aaral kung walang natututunan? Ano namang silbi ng natutunan kung hindi magagamit at magiging makabuluhan? Kung walang saysay at hindi maisabuhay, walang pinagkaiba sa nag-aral ka. Halimbawa, isa kang guro. Ngunit ang sarili mo'y hindi mo maturuan. Halimbawa, karpintero ka. Magaling kang magturo. Ngunit sarili mong tahanan ay may sira, hindi mo magawa. Halimbawa, ikaw ay isang electrician. Subalit, ang daming pundi sa iyong mga ilaw, hindi mo mapalitan. Dahil kung minsan, marunong ka man, kung kulang ka sa bagay, hindi mo magagawang pagdakay gawin. Sa makatwid, mga minamahal, wala ngang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Ngunit ang pagkawalang kaperpektuhan ng tao, may perpektong Ama. May tunay na dalubhasa sa lahat at ang pagkadalubhasa ay hindi nawawala. Ang kapangyarihan ay hindi kukupas. Kaya't ang mga anak niyang nagnanasang matuto, hindi kahit kanino nagtatanong, kundi mismo sa kanya nang hihingi ng karunungan at sa papaano namang pamamaraan. Hindi naman siya maaring bumaba at sabihin mo, Ama, tulungan mo nga ako, hindi ako marunong eh. Hindi mo siya mabubulungan ng kung anong gusto mo dahil wala siya sa harap mo. Ngunit may bubulong mo sa kanyang pagka-espiritu dahil pakikinggan ka niya. Hindi niya maiabot sa iyo ang anumang kailangan mo. Ngunit marami siyang kaparaanan para maipakita niyang buhay siya at maiaabot ang lahat ng iyong pangangailangan. Tulad ng
kailangan mong lumakas. Hindi niya iaabot siya yung parang bagay yaon. Nasasabi niyang, anak, eto, lakas mo. Kundi mananalig ka sa kanya. Mananampalataya ka. At sa papaanong paraan. Hindi ura-uradang magic, eto na anak ko. Dudulog ka sa kanya. Mananalangin ka. Makikisuyo ka. Magbabata ka. Hindi para kang kung sino. Para bagang isang matapang kang taong kayang-kaya mo yung kapwa mo dahil makapangyarihan ka, matalino ka, mayaman ka, may kakayahan ka. Wala kang pakialam kahit masaktan ng kapwa mo gusto mong utusan dahil kaya mo. Hindi siya maaring ganunin tulad ng tao sapagkat hindi siya tao. Kaya't kung gagalang mo siya at iginagalang mo siya, ano ang dapat mong gawin? Magsumamo ka. Magpakababa ka. Magpakatotoo ka. Maging tapat ka. Ang ginagawa mo sa kapwa mo, huwag mong gagawin sa kanya. Kung marahas ka sa kapwa mo, maging mahinahon ka sa kanya. Kung palagalit ka sa kapwa mo, magtimpi ka sa kanya. Sapagkat siyaon ang nais niya. Magpakababa ka. At hindi maaring lahat ng papasok sa isip mo'y gagawin mong tuwiran. Na katulad ng ginagawa mo sa kapwa mo, na magagalit ka. Kapag nasabi mo sa sarili mong, ba't ganyan ang taong yan, galit ako sa kanya, hindi mo maaring sabihin sa kanya, o Diyos ko, galit ako sa iyo. Sapagkat wala kang ibang Diyos na susulingan. Siyang tunay na Diyos, siyang tapat na Diyos, siyang tunay na bumuhay sa iyo at may karapatan na bubuhay pa. Sa madaling salita, mula sa simula'y wala siyang tugot. Kung ang tao ay totoong nagninilay at sa kanyang pagninilay ay may natututunan, makikilala niyang hindi niya nakikitang Diyos. Madarama niya ang tunay na Diyos niyang tinatawag. Kung tunay na siya'y nakikipagtotoo sa Kanya, kung tunay na siya'y nakikipagtapat sa Kanya, at kung tunay na siya'y nagsusumamo sa Kanya, ano ba ang nais niya? Simulan natin sa Mateo. Ang turo tungkol sa panalangin. Kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga puno, panulukang daan. Upang ipakita ng mga tao, sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit, kapag nananalangin kayo'y pumasok kayo sa inyong silid at isarado mo ang pinto, saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita, at gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginawa mo ng lihim. Ano'y gaganti sa iyo kung wala kang ginagawang mabuting lihim? Ano ang ipakikita mo sa Ama na wala kang kabutihang dinadala sa puso mo? Paano mo siya tinatawagan at paano mo siya sinasamba? Yamang ikay anak na walang pagkilala sa kanya. Kaya ang unang gagawin ng anak niya ay kilalanin muna siya. At kung paano mo siya kinikilala, hindi maaring hindi mo siya makilala. Ngayon, wala kang alam. Aminin mo sa sarili mong wala kang karunungan. Sapagkat ang karunungan pang salibutan ay hindi maaring pang karunungan pang espiritual. Kaya naman, iniba niya ang sanlibutan kaysa sa espiritual niyang gawa at pamumuhay. Kung itutulad mo, sa pananampalataya mo ang pangsanlibutang gawa mo, para masabi mong kilala mo ang Ama, at ang pang-espiritual niyang gawain ay wala kang alam, hindi ka pa rin niya matatawag na anak, sapagkat anak ka ng sanlibutan. Subalit, sa bawat araw na pag-usad ng panahon, yamang siya'y tinatanggap mo at kinikilala mong Ama, ikaw rin mismo'y magninilay. Ano ang pagninilayan mo? Noong hindi ko siya kilala, ganito ako. Ano't ngayong nakilala ko'y gayon pa rin ba ako? Para ko na lang sinabi,
Niluwal ako ng aking ina, kinilala ko siya, ngunit di ko siya ginagalang. Mga minamahal, kaibuti ng Ama, dakila siya. At maliwanag ang katotohanan, hindi lahat ng mga anak niya ay binigyan ng talinong gawin niyaon at gawin ito, ukol sa kanyang kabanalan, sapagkat ang wika nga niya, hindi niya ipinagkaloob sa lahat ng tao ang kanyang karunungan, kundi pinagkakaloob ito sa mga nakasusumpong sa kanya. At maliwanag na ito'y nasa banal na aklat. Kaya naman, sa iyong naging karunungan, iniba ka rin naman. Kung dating ikaw ay sino ka para kung sino ka, iibahin mo na ngayon nang kilalanin mo siya sapagkat siya hindi gayon. Ano natutunan mo sa kanya? Huwag ninyo silang tutularan, sapagkat alam na ng inyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa Kanya. Ganito kayo manalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawang maghari sa amin, sundin nawa ang iyong kalooban, dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito. Nakalagay ba dito ang araw-araw? Sa makatwid. Bakit ikaw na anak niya kung tutukang kumikilala sa kanya? Ang para sa 10 taon ay hinihingi mo na. Samantalang maliwanag na nakatala ang araw lamang na ito. Kaya't maraming tao ngayon ang nagugulot, nalilito ang isip nang dahil doon sa 10 taon pa lamang ay pinaghahanda na. Alam niya kayang buhay pa siya noon? Mga minamahal, kung susundin niyo lamang ang mga aral at tutupad lamang kayo sa tuntunin, kayo mismo mawawala sa inyo ang di tama. Makawawala kayo sa pagkakaalipin ng sarili niyong pag-iisip. Makawawala kayo sa mga masarili ninyong damdamin. Makawawala kayo sa mga inyong guni-guni, sa inyong mga sentimiento de patuto, sapagkat di matuto. Mga minamahal, ang buhay ng tao'y may hangganan at wakas. Huwag niyong gugulin ang isip niyo sa kawalan. Huwag niyong sayangin ang oras niyo sa walang kabuluhan, kundi gamitin niyo sa may kapangyarihang Ama itoon at igawad niyo. Sa gayon, kung anong hiningi mo ngayon, isasadjad ka niya. Kung paano ka na isadjad sa maghapon, may sasadjad ka sa magdamag. At kung paano ka na isadjad sa magdamag, may sasadjad ka niyang muli sa kinabukasan. Sapagkat ang pagkain para bukas ay nakalaan sa bawat araw. Ngunit ang pagkain sa maghapong ito, nakalaan sa araw lamang na ito. Sa makatwid, kung papaanong pinagtitiwalaan niyo siya, may takda ang bawat araw niya. May takda ang maghapon, may takda ang magdamag. Sapagkat katulad ng araw, ngayong araw na ito'y sumikat, alam mo kaya kung sisikat bukas? Bakit pinangungunahan mo siya kung tunay kang anak ng Ama? Bakit nalilito at nagugulo ang tao kapag nakabalita sa kapwa niya ang kinamatay pala ni Pedro ay atake? O ba't nabahala ka na tumataas ang presyon mo? Bakit naman tumataas ang presyon mo? Ano ba ang gawa mo? Gayon ang tao. Kinatatakutan ang nangyari kay Pedro, hindi katakutan ng kasalanang ginagawa niya. Ang sabi ng maliwanag na Ama ng mundo, anak, ako ang buhay, ako ang lakas. Ang sino mang bawat tao at nabubuhay sa aking nakasalalay ang buhay. Sa makatwid, kung kilala niyo ang Ama,
alingas-ngas ng isipan, kalituhat kaguluhan, papayapang tuwiran, liwanag ay kakamtan, pangunawa ay masisyahan ang sinuman sa kanyang idudulot, sapagkat siya ang tunay na pangunawa. At ang bawat araw ay ganito, ang maliwanag pang tinuran ay ano? At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok. Kundi, ilayo mo kami sa masama, sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Gayon palang dinudulog mo, at alam mong siya ang kapurihan, siya ang kapangyarihan, siya ang tunay na pinagpapahari mo ang buhay mo sa Kanya. Alam mong hindi mo pa hinihingi, batid niya na. Alam mong hindi niya malilihiman. Ang taong sa Kanya'y may karunungan, sapagkat sinidlan niya ng dunong. At lalong hindi siya mapaglilihiman, sapagkat lahat ay sa Kanya ang karunungan. Ano't kung pinag-isa kayo at nakilala mo siya? Ano't di mo magawang iyas at ipanalig mo ang bawat araw mo nang hindi puso mo'y litong-litot, gulong-gulo, pati puso't isip ay nagkaisa na. Mga minamahal, walang tutupad at makagaganap nito. Sapagkat tao ay tao, marupok na totoo, at mahina, walang panlaban, sapagkat mula sa alabok. Alabok na pinagmulan, babalikan ang alabok na yaan. Kaya't ang ginagawa ng Ama upang tumatag ang marupok, upang tumibay ang mahina, binibigyan niya ng kaparaanan. Binigay niya ang pamamaraan. Hinanapan niya ng solusyon kumbaga sa tao. Ibinaba ang Espiritu. Ipinanguna sa anak na nanguna noon, ngunit di nakilala, di tinanggap ng di mga totoo. Sa panahon ng Espiritu, gayon din ang magaganap. Tumatawag ka sa Ama mo, kinikilala mo'y Ama, ngunit di matanggap ng puso mo ang gagawit magagawa niya. Sa makatwid, anong pinagkaiba sa mga ninuno? Samantalang noon nangusap sa ilang, sa dawagan at karagatan, nangusap sa kapatagan at sa baybaying ng dagat, subalit, ang nakinig at natuto, tumanggap at nangagbago. Gayon din sa Espiritu, hindi lahat ng nakikinig ay nakikipagtotoo, hindi lahat ng nakinig ay nakatanggap ito, hindi lahat ng tumanggap ay makapagsasabuhay, at hindi lahat ng nagsasabuhay ay nakikipagtotoo. Sapagkat ang wika nga ng Ama, hindi lahat kayong dumudulog ay totoo sa akin, na kaya kayo dumulog, ako'y pararangal at pasasalamatan, kundi marami sa inyo may kailangan lamang. At siya unang patotoo, kailan ako pararangalan, kailan ako hahanapin, kailan ako totoong sasambahin na walang hihingi ng tao. Ang katapatan ko'y nasa sa inyo, ang pagiging totoo ko'y sumasa inyo, subalit ako'y di nyo paging dapatin na makita ko at maramdaman, tapat kayo sa akin. O tao, katotohanan ang tinuturan ko, at yaon din ang maliwanag na patotoo. Walang taong nakapagbigkas sa panahong yaon ng kanilang ganang katalinuhan. Kaya't ang bawat nakapag-ulat ng pawang katotohanan at kabanalan ay mula sa Espiritong di nila nasilayan. Ngayon, sumasa inyo ba ang Espiritu? Patotohanan nyo, tao. Sapagkat kung tapat at totoong Espiritu ang sumasa inyo, nawawa at naramdaman itong mga tinuran. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayin niyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Sapagkat kung pinatatawad ninyong mga nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Amang nasa langit. Ngunit, kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama.
At ito ang maliwanag na pawang katotohanan. Papaano pumasok ang pagpapatawad? Madaling sambitin, madaling wikain. Ngunit paano ang kaloob-looban na tinatarok nililirip ng amang sa inyo'y bumubuhay? Malilin lang, madadaya baga, tulad ng kapwa niyong dadayain ito? Hindi kailanpaman, sapagkat kayo'y isinilang sa mundo, di batid ang buhay nyo kung kailan babawiin. Subalit, ang nagpahiram ng buhay nyo at binigay ang pagkatao nyo, batid ang bawat oras na paggalaw ng katawan nyo. Maging ang minuto, segundo habang nasa loob ng sinapupunan kayo. Kung nasa loob kayo'y nakita na kayo, ano pa kaya't nakalabas na? Sa makatwid, ang labas at loob ay nakikita ng Ama, kaya't hindi masasabi ng tao, ang aayusin ko't lilinisin ko'y labas lamang. Bahala ng loob ko, walang saksi kung anong laman ito. Tao, kapwa nyo'y di makasasaksi, di makalilirip, ngunit ang Amang sa inyo'y nagkaloob, maging kaloob-looban hanggang kataas-taasan ng utak nyo'y batid lahat ito. Mga minamahal, madali ang magsabi, ngunit papano ang pagtupad? Madali ang tumanggap, ngunit paano ang paghihintay? Madali ang manalangin, ngunit saan ang damdamin? Madali ang maglakad, kung matibay matatagang paa mo, makakausad ka gaano man kalayo ito. Subalit paano kung ika'y nanlalambot, may paa ka man? Kung may masakit na tuhod, kung ikaw may binti, paano? Anong gagawin mo? Sinong kaantabay mo? Sinong kasama mo? Sinong asahan mo? Sinong tatawagin mo? Walang kakayahan ng kapwa mo para ibigay ang paglalakbay mo'y may sadsyad mo sa mundo. Kaya't kung tuwirang kilala ang Ama, matatanggap niyong lahat ang bawat araw niya, na kayo'y magpapahari sa Kanya at mapaghaharian kayo. Ang katotohanan ay katotohanan, ngunit ang katotohanan, hindi lahat makatatamo ang tao. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alala, umbaga, yamang nag-aaral ang tao, anong dahilan? Para mga tuto? Ngunit paano ang nag-aaral na kaya lamang pumapasok ay sa baon, hambing sa mag-aaral? O dili kaya'y tumatakas ng gawain sa tahanan? O dili kaya'y kung bata'y pinwersa ng magulang? Kaya't ayaw din ng Ama na pag-aralan niyong salita niya dahil lamang ito'y gusto niyong gamitin, kundi tamang gamitin sa kapanakabangan, sa kapaki-pakinabang ng katawat kaluluwa, hindi para sa kung ano paman. Sapagkat ibang pag-aaral sa sanlibutan para sa sanlibutan, ibang pag-aaral para sa pang-espiritual para sa pangkalangitan, kaya't ang natuto sa kalangitan, tumutupad, nagnanasang makatupad. Ang may pandinig ay nakarinig. Sapagkat pakatandaan ninyo, maliwanag din ang bilin ng mga nag-aaral, ito ay matututunan. Sa mga nag-aaral, ito ay matututunan. Sa mga tumatanggap, ito ay mapagninilayan. Kung hindi pagkatao, ang pag-aaral na ginagawa nila. Sapagkat walang matututunan ng tao kung pagkatao ang gagamitin, subalit ang espiritong pinagmulan kapag nasa pag-aari ay katawan, ang pinaglulukuban, mawawawaan, lahat ang binabaybay. Kaya't maliwanag, ang mata ang pinakailaw ng katawan, kaya't kung malinaw ang inyong mata, maliliwanagan ang buong mong katawan. Ngunit kung malabo ang inyong mata, maririmlan ang buong mong katawan. Kaya't kung ang liwanag na nasa inyo ay kadiliman pala, napakadilim niyan. Oo.
Kaya niyong pagmasdan ang lahat ng inyong nakikita ng mata kung maliwanag ang inyong katauhan. Maliwanag ang taglay ninyong mata. Subalit kung minsan, ang pagkaliwanag ng mata ng tao, nagiging daan pa ng kadiliman ng kaisipan. Sapagkat ang lahat ng nakita niya ay hinatulan, hinusgahan at pinaratangan. Ngunit paano, kundi pala totoo ang sinasambit ng isipan. Mga minamahal, madaling magsalita, mahirap magsagawa. Ngunit ito'y makakaya ninyo kung ang Espiritu Santo siyang taglay at katotohanan na sumasa inyo. At paano ito maiiba at anong naiba? Ang bawat araw ay kapakinabangan at ang bawat araw ay pakinabang. Hindi ng anumang bagay at di sa bagay lamang. Sapagkat kung Ama ang kinamtan, lahat ng bagay, lahat ng mula sa Kanya, lahat ng kabutihan niya ay pawang katotohanan, kaya't ang sumasa Kanya, pakikinabangan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya, maliwanag, ilan lamang yaon sa binaybay sa inyo. Kaya't ang turo ay ganito, mula muli kay Mateo. Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga pariseyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Bakit? Sapagkat pagpapaimbabaw ang pagtalim at pagsunod. Sapagkat kung hindi nga, di sinsanay di nila nasuri ang kung anong-anong hinahanap sa mabuting gawa ng sinugo. Subalit, nang dahil walang inaalam kundi ang kanilang ganang kanya, kanila, at pera sa kanila, di sinsanay nakita nila ang matuwid. Mga mahal, ang bawat araw ay takdang pangungusap, at sa bawat pangungusap may takda ang lahat. Subalit ikaw, tinakda mo ba ang puso mong sa oras na ito'y makadama? Kayo, tinakda ba ang isipan ninyo'y makaunawa ngayong oras na ito? Kung magkagayon at makakaunawa kato'y makakadama, matatanto nyo, gayon katotoo ang Ama ninyo. O tao, katotohanan ang tinuturan ko, sumainyo ang kapayapaan. Alalaong baga, iunat ninyo ang pananampalataya nyo, magagawa nyo, may tuwid ang mali nyo. Ang wika nga, sino ang magmamagaling na mangaral? Sino ang gugustong mangaral? Wala. Maliban ang gumugusto ng sarili niya, may pakinabang siya at may layunin. Subalit lahat ng hinirang lamang sa katotohanan, tumatapang dahil sa pinagmulan. Nagkakaroon ng talino dahil sa nag-atas, hindi ganang kanilang galing at kanilang karunungan. Kung magkagayon, at pinangangalandakan ng mga nagkaroon, Ama ang nagatas, Ama ang nagbigay, Ama sinusundan. Ipakita ang katotohanan na ang kanyang ay natutupad at sinusunod. Sa papaanong paraan? Maliwanag ang nakatala. Narinig ninyo na sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ng masamang tao. Kung may sumampal sa iyo sa kanang pisngi, iharap mo pa sa kanya ang kabila. Kung ipagsakdal kanino man upang makuha ang iyong baro, ibigay mo sa kanya pati ang iyong balabal. Kung sa pilitang ipapasan sa iyo ng panlulupig ang kanyang dala ng 1 kilometro, pasanin mo ito ng 2 kilometro. Magbigay ka sa nanghihingi sa iyo, huwag mong pahindian ang nanghihiram sa iyo. Maliwanag ang katotohanan. Hindi tinakda,
hindi si Constancia ang namili ng tinuturan. Maliwanag ang nakita at saksi ng isang alagad kung papaano si Constancia ay doon lamang siya umupo at pinabuksan ko sa kanya ang mga katagang ito at pagdakay pinasipian. Ngayon tao, paano nyo masasambit ngayon na kayo'y pinatatamaan at sinadya ang kataga? Katalino naman ni Constancia para baybayin at hanapin ang mga ito para patamaan kayo. Kung magkagayon at isip nyo'y malinis, di bagat kaya kayo'y makatanggap ng tama? O tao, katotohanan ng tinuturan ko, dito nasusukat ang katapatan ng tao. Puso niya'y nakadarama, isip niya'y may pangunawa, at patuloy na hinaasam ama ang kamtin, wagang sino ba. Tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alala umbaga, sumainyo ang kapayapaan, pagarian kayo ng tuwiran, malubos inyong kagalakan, masihan ang inyong kalooban. Sa gayon, mabubura sa isip nyo ang di dapat, maisisiksik ng ama ang marapat. Matatalikdan ninyo ang di dapat, ipagkakalobang karapat dapat. Matatanggap ninyo ang kalahat-lahatan, ngunit ang ama hindi matatanggap ng lahat. Kung kayo'y may kakayahan, magagawa niyong inyo, ngunit ang may kapangyarihang bumuhay at pumatay, hindi kaya ng sinuman. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag, ang may mata ay tuwirang, maliwanag niyong kamtin ang katotohanan. Sapagkat kung ang katotohanan ay nasa tao, ang katotohanan yaon ang magpapatotoo para makalaya sa dilim at hindi marapat. Mahal na mahal ko kayo. Ang may pandinig ay nakarinig at ang pawang katotohanang narinig ninyo, siya ring magiging daan at pawang katotohanan ng paglaya ni numan. Kung namumuo sa puso nyo'y galit, ang pag-ibig ang mabubuhay. Kung naghahari sa isip nyo'y litong-lito, tandaan ninyo, wala kayo sa totoo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya't magnilay, magbulay, magtantong, tuwiran. Alala umbaga, walang nauna na di mahuhuli, walang nahuli na di mauna. Patuloy niyong asamin na kayo'y makakamit ng hinggit sa bagay, sapagkat ang ama ay di bagay ninyong makakamtan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. O taong aking mga iniibig, pasyag nyo ang inyong damdaming nasa loob. At akin namang tuwirang hinahayag, ang sa akin ay tapat na pag-uulat. At yamang kayo'y mga anak, mithin nyo kayo'y makatanggap. Di lamang ng bagay at pagkain na nakakapagdulot ng pait, kundi asamin nyo nga itong lahat, ang samay maghari ng ganap. Mula utak hanggang sa inyong kukot lamat, butot ugat hanggang loob, magsikilos silang lahat, na di ninyo mababati, maliban ang amang sa kanila'y inugnay sa inyong katauhan. Yaon ang pawang katotohanan, magnilay at kayo ay magbulay.
kung paano ang inyong inaasam. Bagay na sa inyo ay makamtan, unahin niyong patuloy na makamtan. Paghahari ng amang mahal, sa puso niyo'y makikintal na lubusan, wagas niyang pagmamahal. Di man ninyo ipagwagaywayan yaong laman ng inyong damdamit isipan. Lirip na lirip at tagos sa kalamnan, yaong pagsuri kong mainam, kaya't ang layon ko at nasa matarok nyo damdamin ko, na kung paano ang layon ko ay maging layon nyo rin ito, masisiyahan kayo tao. Sinong tutupad ng ganito? Magmamagaling sa inyo tao, at magmamalabis na magturang, para lamang kayo'y patamaan. Anong kanyang mapapala? At di baga ito'y batid ko, saan kung dako gagamitin, taong sinungaling at mapagpaimbabaw, bakit ko pahihintulutan? Nagawa mang ilang buwan o taon man ang binilang, itatakda ko rin naman yung di marapat nilang kamtan. Batid ko ang katotohanan, na sino man sa kialay ang kanyang marapat na katapatan, kaya't gagantihan ko naman. Yaon ang tuwiran kong alay, magnilay at kayo ay magbulay. Sinong matapang na gawin ito? Pag-awit ay lalagak sa inyo, pagtutugmain ang wika ko, tutularan ang salita ko, o taong mga mayayabang may hangganan, lahat inyong buhay. At yan ang sakin na aral, ang may pandama ay masyahan, kung malinis aabutan, galak na nagmaapaw, at di kailan mamamatay, di kailanman mapaparam, lakas ng loob na aking ibibigay, tuntunin ko'y makakamtan. Halina kayo, o tao, magbulay at magnilay, sino ngang matapang na haharapin niya, buhay na di batid niya kung ano, kaya't kayo'y naghahanap ng sa inyong kabuhayan, dahil di ninyo alam kung ano ang sa inyo'y kakamtan, at ng mga may pinagpala sa maling gawa at pinagmulan, amang pinangangalandakan ng mga sutil na nilalang. Yao'y batid ng amalahat, sapat na sulok ng daigdig, ang totoo at tama, anumang kanilang ginagawa, kaya't kailan may di matutupad. Ang magbago ang ganito, nililin lang pagkatao, batid niya ang totoo, gawa niya'y liko sa makot. O tawang nasa ko'y matanto nyo winika ko, walang batid kahit na ano, itong si Constancia sa harapan ninyo, ngunit ako'y tarok batid ko, sapat na sulok nitong mundo,
ugaling gawa ng tao't nililirip ko kung sino, tapat na totoo sa ama ko. At siya ng tuwirang layon, ang hanapin ng sa kanya, sa anumang kaparaanan, na ito'y di nyo masusuka, hindi ninyo maaaro, ni di ninyo masasambit, yaw ng toto't ito'y hindi, ito'y toto't yao'y hindi, pagkat kayo ay tao lang. Kaya't ang layon ko't nasa, ang gawin nyo'y wag humamak, ang gawin nyo'y wag humatol, ang gawin nyo'y wag magsalita, yamang kayo'y nasa totoo, amain niyong pakinggan at sundin ninyo mga aral, malilisya kayong lahat sa kanyang kaligawan, na nasa ay masumpungan, may tuwid ng nalayo, may tama ang nagkamali, magsisi ang makasalanan, at ang tama'y manahana, ang tumpak ay maging ganap, at ang dilim ay magliwanag, sa tao ay maghari na, upang tao'y magbago. Halina kayo taong mahal ko, bulayin ang tinuran ko, suriin nyo kung tao nga, na tulad nyo ang nagwika, o kay talino naman nitong bibig na binibigkasan ng aking salitang sa inyo'y naririnig, binabadya kong marapat, paalala ko sa lahat. O tao, o tao, o tao, anong malay nyo nga dito? Subalit ako'y malay ko lahat, saksi ako sa ganap, na natutupad at nagaganap, sapat na sulok ng lahat, na lupa at dagat lamang, ang inyong lalakbayin, at alapaap na kung di kayo sasakay sa sasakyan, di kayo uusad. Kaya't tao, anong ibig ko sa inyo ay ipabatid, hindi ngayo't may salapi ka, kung saan mo nasang magtungo, magagawa mong tunguhan, kung di ka makapapasa sa mga palatandaan at gawa, na dapat mong sundit palatuntunan itong mundo ninyo. Kung gayon pala't nagaganap sa mundo nyo ang gayon, lalo't higit na sa aking pinagmulan na tutunguhan, hindi lahat ng may kaya, paroro't magagawa, ang nasa niyang tup din gawin, papasok na lamang, di siya susuriin. Tao, 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 taong aking inuulatan, magbulay at magtanto kayo, taong aking hinayagan, kung may isip ay kumantan, sa aking tuntunin at gawin ninyong mainam, kayo'y magbabagong buhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Sulong tao, kayong matatalino, hinahamon ko ngayong oras na ito, gawin ninyong sikapin na matanto nyo at pag-aralan, at ibigkas nyo sa kapwa nyo, tinuran ko. Ang may pandinig ay nakarinig. Kung may pandama kayo, naibsan ang lumbay nyo. Kung tumanggap kayo, lumakas katawan nyo,
At kung totoo kayo, makalalaya rin kayo. Sa takdang kakamti nito'y purihin nyo ang pinagmulan ko at pinagmulan nyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekarameneyahana, nekarameneyahana, nekarameneyahana. San mang lupalop, ito'y haharapin ko. Iharap nyo sa tao ang kukutya nito. At sasambitin ko anong batid mo, ano't hinatulan mo, di mo nakita tao. Kaya mong gawing hatulan ang kapwa mo, ngunit ako'y paano? Nekarameneyahana, 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 hachokaramaleye, oleye, neha, neleye, nekarameneyahana. Tunay kayong anak ng Ama, naramdaman niyong katapatan niya, at kasutilan niyo'y lilisanin na, at kakamtin niyo'y siya. Sumainyo ang kapayapaan at ang kagalakan. At chokaramalaya, nekrameneyahana. Ay, buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Salamat, salamat, Ama. Pakatandaan ninyo ang wika nga niya, ang pakikipagdebate ng mga attorney, mga husgado, mga judge, ay kaiba sa gawang pang sanlibutan. Kapag ikay nasa matutoo at totoong kaloob ng Ama, di ka makikipag-debate at di ka makikipagpaliksahan, lalong hindi ka naman makikitagisan, at lalong hindi ka makipagyayabang, sapagkat wala kang taglay kundi ang kanyang kalooban, at wala kang talino kundi ang kanyang kaloob. Kaya't hamak-hamakin ka man, yurak-yurakin ka man, Ama pa rin ang sayo ay aaliw. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Ama? Totoo ba siya? O ikaw tumindig ka nga kung totoo siya. O lumakad ka. Lakad ka. O tayo ka muna. I-focus mo sa isip mo ang mainam at mabuti. Huwag ang nanlalambot ka. Isentro mo sa taluktok ng isip mo. May Diyos ka at buhay siya. Kung magkagayon, kanina'y lupaypay ka, sa hindi mo natatanto kung totoo ka, titindig kang matibay. Maghintay ka lang. Mula kay Marcos. Pakinggan mo ha.
ka munang matulog. Muling pumasok si Jesus sa sinagoga at naratna niya roon ang isang lalaking patay ang isang kamay. Kaya't binantayan si Jesus ng ilang taong naroon upang tingnan kung pagagalingin niya ang lalaking iyon sa araw ng pamamahinga para may paratang sila sa kanya. Tinawag ni Jesus ang lalaking patay ang kamay. Halika rito sa unahan. Tinanong niya pagkatapos ang mga ito, alin ba ang ayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti? O gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Magligtas ng buhay o pumatay? Ngunit hindi sila sumagot. Habang tinitingnan ni Jesus ang mga taong mga nasa paligid niya, galit at lungkot ang nagbadha sa kanyang mukha. Dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Bumaling siya sa lalaki at sinabi, iunat mo ang iyong kamay. At ito'y gumaling. Tumindig ka. Huwag kang uupo. Yamang sumunod ka, bagamat palagay mo'y babagsak ka. Lumakas ka. Pahingi isang basong tubig. Nagtitiwala ka ba? Nauwi kang naglalakad. Isa pa. Salamat po. Dati po uminom ako na. Batid ko, kaya nga pinainom kita. Nasamid ka ba? Isa po. Chulo. Konti lang. Ako na. Nasamid ka ba? Isa pa. Hingang malalim. Isa pa. Isa pa. Kumusta? Tinuran ko sa'yo, di ka masasamid. Nasamid ka ba? Kung tao lamang di tututob din at gagawin, sapagkat matatakot na baka ika'y mamatay. Opo. Ano ang gusto niyong marinig sa tinig ni Kunching? Lelemya-lemya? O matikas at matapang? Sapagkat hindi siya babae. Kasarian niya'y babae, ngunit ako'y lalaki. Ano ang gusto niyong makita sa kanyang paghakbang? Nagpapaganda? Hindi! Sa gayong kaparaanan, ano ang nasa isip nyo? Gayon pa lang natutuo ang sinasabi niya, ba't di pa nagaganap?
Lahat ng propeta may tinuran, ngunit di pagdakay natupad. Subalit walang binigkas na hindi nahayagang katuparan. Kung magkagayon at kayo'y tapat, ano ngayon ang tanong nyo? Bakit dito nagaganap? Kung totoo kayo, di kayo sutil at di kayo taong mapangsuri, ngunit di nyo nasuri ang totoo, ang maganda, kundi ang inyong hindi nakamtan. Hindi ako galit. Nais ko lamang sambitin ang matuwid at dapat, sapagkat kung babae lamang ang susugo sa inyo at ang nakatindig ay babae nga ito, di tututup din, mahihiya't matatakot sa inyo. Subalit, patotoo ko lamang sa inyo, tindig! Huminga kang malalim. Di bagat kanina'y nakalupasay ka rito? Bubuhat po lagi. Batid ko. Pagbubuhat po. Sapagkat di mo kayang tumayo ng ganito. Sino nagpatindig sa iyo, anak ko? Ang Panginoon Diyos natin. Sapagkat kung ganang babae, di ka patitindigin. At kung ganang tao, di ka palalagukin. Paano kung nasa midkat na buga sa kanyang katawan? Sisisihin mo siya at pagtatawa na naman siya. Kaya't paparito ka pa lamang, batid ko na. Kung nakita mo't nakilala ang kinamtan mo at nagpalagok sa iyo, iinom ka na sa tuwina ng diretsyo. Kay luwat na ng sakit mo. Malubat na nga po. Batid ko. At marami ka nang nilustay. Kaya utang ay gayon na lamang. Ano nga ang ililihim ng tao? Kaya nga, kung totoo ba ang tao sa mundo, lulubog ba sa pagkakautang dahil sa karamdaman? Tao, ang salapi pinagagamit sa inyo sa mabuti, para ipagkawang gawa nyo sa totoo at marapat na kapwa-tao at gamitin nyo sa mabuting katawan nyo. Subalit hindi para itapon sa kawalan. Ngunit kung ito nga'y nagmula sa kawalan, at nagmula sa kawalan, patuloy na nagmumula sa kawalan, alalaong baga ang pinagmulan ay kasalanan, daratalang takda, ito'y mawawala. Subalit, kung ito'y sa mabuti, anuman ang naganap at kaganapan, hindi sa inyo mawawala kung tama tumpak ang pinagparaanan. Kaya nga, ang taong may katapatan at may katotohanan, kailan may di magtatalusira, sapagkat ang pusong matibay at matatag, di nagkakapilat, di nagkakasugat. Tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga, nagnanasa kayong makatikim ng bunga. Kayo ba'y nagtanim? Nagnanasa kayong makatikim ng matamis? Tinalikdan nyo ba ang pait na inyong tinitikman? At ang dahilan ng pagkapait ng inyong bibig? Hindi nyo ba sinusubo? Kung magkagayon, ihambing mo sa pagkain ng mapait. Kung ayaw mo nang matikman, gawin mo ang paraan para hindi na yan ang kainin mo. Gayon din ang pait ng buhay. Kung ayaw nyong nakalalasap ng pait ng buhay, talikdan nyo ang mga kasalanan. Sa gayon, kung tunay namang mabuti ang mga ginagawa nyo, ba't kayo mahihirapan? Di bagat ang kagandahan loob ay may gantimpala? Di bagat ang kabutihan ay ginagantihan? Kung magkagayon at nasa kabutihan kayo, bakit kayo luluha? At bakit kayo mababahala? Hindi totoo ang inyong kabutihan, kaya nabahala kayo.
Hindi totoo ang inyong ginagawa, kaya kayo natatakot. Ngunit kapag matuwid at totoo kayo sa Ama, lahat ng ito'y tatamuhin niyong mula Kanya at galing sa Kanya. Tao, kung kayo ba'y nagpapahaba ng buhok, sa isang araw ay mahaba, kahit kukunin nyo, hindi pagdakay gayon ng magaganap. Bakit nagpapahaba pala kayo ng buhay at gusto nyo mahaba ang buhay? Bakit di nyo magawa ang kaparaanan ng Ama para pahabain ang buhay nyo? Ibaga't maliwanag ang nakatala sa banal na aklat. Ang sumusunod sa akin at nagmamahal sa magulang ay humahaba ang buhay. Gusto pala ninyong manahan ang inyong kasiyahan at kagalakan. Bakit di mawala-wala sa isip nyo ang masama? Bakit di nyo palitan ang kabutihan at nang maging kalooban nyo'y bumuti man din? Nais nyo palang kayo'y gumaling. Bakit wala kayong inaalam kundi ang magpapagaling? Bakit din nyo hanapin ang tunay na magpapagaling at inyong kamtin ang inyong kagalingan? Pagpapagaling ng kapwa nyo'y pahiram lamang at paraan. Ngunit ang tunay inyong manggagamot, di nyo masisilayan. Tao, bibig nyo'y bumubuka, nagsasalita kung hindi kayo umal at utal ay diretso. Ngunit at pasubali kung pipi kayo'y walang masasabi kayo kundi ungol at senyas lamang. Ngunit ako, masasambit ko lahat ng katagang nais kong sambitin sa inyo na di ko pag-aalinlanganin at katatakutan kayo. Sapagkat matwid ang layon ko, matwid ang gawa ko. Bilang tao'y ginamit ko lamang sa katulad niyong katawan, ngunit at pasubali, kung kayo'y matwid, batid niyo ang kataga ko. Tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Ang nakikita niyo lamang ang pagpapakasakit niyo, paano naman ang pagpapakasakit ng aking espiritu? Ang nakikita nyo lamang ang sakit ng kalooban nyo, paano naman ang dulot nyong sakit sa Ama ko? Ang nababatid nyo lamang ay ang ginagawa nyo, at sinusuri nyo'y gawa ng kapwa nyo. Para sa inyo'y kayo ang tama at ang kapwa nyo'y mali. Paano naman akong susuri sa lahat kung sinong tumpak? Tao, katotohanan ang tinuturan ko, sumainyo ang kapayapaan. Magnilay kayo at magbulay, magtanto kayong tuwiran, kung katotohanan ang inyong kinamtan, isipan nyo'y nagliwanag na lubusan. Tao, mapasa inyo mang lahat ang nasa nyo sa mundo, subalit kung di kayo totoo sa Ama, di pa rin paroroon kayo. Kaya't unahin yung magpakatotoo at ang mga tinatamasan nyo ikasisiyan nyo at ikalulugod naman niyang masdan niya kayo. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, sapagkat kayo'y mahal na mahal ko. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. O aking Ama, totoo nga ang wika mo, tapat ka kanino mang tao, ngunit ang katapatan mo di madama ng lahat ng anak mo. Kapag nasaktan ng kapwa-tao, di na madama ang totoo, sapagkat kay sipay na agaw nitong mundo. Subalit, hiling ko sa iyo, aking Amang, yamang ako'y binaba mo, ginamit sa babaeng pandak na pinagtiwalaan mo. Patuloy silang kahabagan at kaawaan, hanggang mapuno na ang silid na tutunguhan.
Doon, ang di na marapat na maitala't matanggap, sila nang may gawa ng ikapahama. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Totoo ba ang Diyos? Kumusta ka na? Huy! Eh, alam po yung kung ako yung tingin ko po, medyo doble po. Sinasin siya sa ipata ko. Kaya po namalang ko yung pangalan niyo, kagabihan kaya na ako. Hindi ang pangalan ni Kunching ang dapat mong alamin, kundi ang pangalan kong sa iyo ay nagpatindig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Masisiksik nyo ang inyong sisidlan, ngunit ang inyong kalooban ay kulang. Wala pa rin kayong magagamit na makabuluhan. Tandaan ninyo, taong aking mga mahal, unahin niyong punuin ang inyong kaisipan sa mabubutit kaulan upang maging puso nyo'y mapuno man din ng pagmamahal. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ay, buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Oh, kumusta ka na? Tumitig ka nga doon. Natanong mo na yun, magaling ka pala, no? Basahin mo nga kung natatanaw mo. Oh, basahin mo na ngayon. Oh, sige. Pasasalamat. Pasasalamat. Oh. Salamat sa inyo. Aba! Nakabasa. Hindi ka naduleng? Hindi na doble? Magic! Buhay ba ang Diyos? Purihin, purihin, purihin. Purihin, purihin, purihin. Purihin, purihin, purihin. Purihin ka Ama, purihin ka Tuwina. Purihin, purihin, purihin. Purihin, purihin, purihin. Purihin ka Ama, purihin ka Tuwina. Purihin, purihin, purihin ka Ama. Yan ang gawin mo. Purihin mo ang Ama. Ay, naku Diyos ko, tamak ko. Good job. Sabi niya, good job. Purihin ang Diyos. May pandinig po ba kayo? Nakarinig po ba kayo? Nakadama naman ba kayo nang makarinig kayo? Aba, dapat araw-araw may pandinig kayo. Eto po, galing ako sa isang nakakumpine at dinaan sa kwentong, kunwari, ikaw naman kasi, katanda mo na kasing iyan kung ano-ano pang iniisip mo. Eka. O sige, pinagkwento po. Ganito lamang eka yan eh. Talaga palang ang tao, pag ang palagay niya sa sarili niya ay magaling at tama siya, talaga hindi siya mapapatama. Dahil hindi siya susunod siya nagtatama eh. Ngunit kapag pinalagay niyang may mali siya, tatanggap talaga siya. Kaya, tinanggap ko po yun. Pinagsisihan ko lahat. Bakit? Nung unang tanong ko sa Panginoon ay eto, dahil tanda ng katangahan ko pa noon, kamangmangan ko sa Kanya dahil di ko pa siya lubos nakilala. Ano ang sabi? Paano naman po kanin yung nakausap Apo? Hindi ko alam sa inyo. Bahala na kayong magsuri.
Panginoon, bakit ako pa? Hindi ako karapat-dapat. Ako'y di malinis na babae. Ako po ay may asawa, may anak. Katanga ko pala. Siya nga ang Diyos ng katotohanan at alam niya ang lahat. Bakit ko tinanong yun? Ganyan po tayo. Kunwari sasabihin natin, alam nating may Diyos. Naniniwala tayong may Diyos. Ba't tinatanong natin siya? Samantalang alam naman niya lahat sa atin. Minsan, tatanong natin, Panginoon, bakit mo ako pinabayaan? Kailan ka ba pinabayaan, anak? Dahil ba, anak, hindi mo pa natatanggap ang inihiling mo sa akin? Napabayaan na ba kita noon? Ba di mo nasuri? Hanggang ngayon humihinga ka pa. Hanggang ngayon kumakain ka. Hanggang ngayon may kinabubuhay ka pa. Hanggang ngayon naman, nakausad ka. Ba't sinasabi mo yan, anak? Tanda ng kamangmangan ang pagtatanong. Ngunit dahil ikay nasasaktan, kung misa'y matatanong mo, Panginoon, bakit mo ako ginanito? Dahil kulang pa nga. Dahil wala pa ngang kompleto na pagtitiwala at pagtanggap. Kaya, kung tunay kayong mag-aaral ng Diyos at ang tunay niyong guro ay si Kristo, sa inyong kawalang karunungan, unti-unti natututo. Sa inyong kawalan ng kaalaman, unti-unti nagbibigay siya ng kaalaman. Sa makatwid, anak, ang sagot niya ay, batid ko, may asawa ka, may anak ka. Bakit ikaw pinili ko? Marami nga anak ang mangangaral. Marami anak ang mangangaral. Ngunit, kaiba ang gagawin ko. Ano pong gagawin nyo? Di ko pa alam, Panginoon. Ibuka mo ang bibig mo at ibibigkas ko sa iyo. At nang magsalita na ang bibig na ito, hindi ka panipaniwala. Bakit? Wala kang binabasa. Hindi mo nababasa. Para magkaroon ng kapanipaniwala. Minsan, binigkas sa bibigay. Pinalagok ko kayo ng gatas sapagkat di nyo pa kayang kumain ng matigas. Ngunit, huwag kayong manatili sa malalambot. Di na po sa kanya yun. Binagyan lang ng pahayag. Nandun sa banal na aklat yan. Isang araw, galing ng Manila. Dala-dala ko ang Biblia po dahil di ako marunong magbasa ng Biblia. Nababasa ko, hindi ko alam kung saan ako tutukoy at kung paano ko ito babaybayin. Panginoon, turuan niyo po ako. Sabi ko, anak, di patakdang ito ay basahin mo sa tuwina. Itatakda ko rin, anak. Iluwal mo lamang kung anong dapat, kung anong bigkasin mo, siyang binigay ko. Salamat po. At hanggang sa sulong, kahit saan tumutungo, kahit saan naglalakbay, pero hindi nagbabasa nito. At pagkatapos ng mga mensahe, ang sabi niya ay eto, anak, ang mga mensahe ko'y pakinggan mo at hanapin mo sa Biblia upang may lakas loob ka na masambit mo sa sarili mo, hindi ka nanloloko. At pakikita ko sa iyo ang mga katagang yaon, ngunit binigyan ko na lamang ng pahayag, kaya ito ay lumawak upang mapagnilayan at makaunawang mabilis at madali. Sige po, pag binabasa po ba'y Biblia at yun lang ang babasahin, naunawaan ninyo. Kaya mayroong pahayag. Inunan niya na ang pahayag kaysa ang pagbasa. Sapagkat, ano ibig sabihin po noon? Nauna ng salita na ilathala lamang dito sa lupa. Sa makatwid, araw-araw man kayong magbasa, hindi lulimot ang Diyos.
at hindi mawawala ang salita. Ano po mawawala? At sino mawawala? Ngunit kahit bingi ka at may pandama ka, ganun baga. Alam ko kasi kanina ka pa. Sa marami mo nang tingnan ko nga muna itenga mo kung karapat-dapat. Tingnan natin kung karapat-dapat ano. Bingi ka ba? Bingi ka ba? Sinasabi ko, naririnig mo. Sabi mo, bingi ka. Buhay ba nga ma? Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Magsiuwi na kayo. Alam kong may mapalad ka. Naway matawag kang ang tunay na mapalad. Baka ang gusto mo la'y kagalingan. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Parte-parte, bawat araw, ang mga bata alis na. Ako sa inyo'y may nakalaan. Pati matanda, baka tumamba. Magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari
manalig, umangkinat, parte-parte, tanggapin. Buhay ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kumusta ka na? Anong pangalan mo? Hindi mo pa maalala. Mas mapalad ka pa rin sapagkat buhay ka. Ha? May pag-asa pa. Kumusta ka na? Eto na. Sino ba ito? Yung ba sino? Ha? Oh, edi si Jesus pala eh. Sino yon? Ikaw. Huwag mong pilitin ha. Huwag mong pilitin muna. Sa ikatlong araw, manalig ka ha. Yan ang katotohanan. Paano magyayabang ang tao? Pag nabagok ka, wala mang nangyaring pinga sa bungo mo, so hindi mo namamalayan na wala naman ang ulirat mo, anong pinagyayabang mong talino? Meron pa ba noon? Kaya, magnilay kayo, magbulay kayo. O anong pagiging tusong gusto mo? O sige, pag nawalan ka ng ulirat, lahat ng mga listahan mo hindi mo na maalala. O ano magagawa mo pa? Anong dapat gawin, mga minamahal? Laging sa isip at damdamin ay anong gagawin? Anong gagawin, anak? Manalig? Kanino? Yan, basta't yun lang ang pinakamahalaga ay mahalaman mo. Tingnan nyo nga po siya. Hindi niya alam ang pangalan niya. Subalit alam niya kung sino dapat niya sambahin. Napakaganda ng iyong pangyayari. Kahit di niya maalala ang pangalan niya, ngunit, napakaganda niyan. Nalimutan mo ang lahat ng pangalan ng may pangalan, ngunit ang tunay na pangalan ng magliligtas sa iyo'y naaalala mo. Kaya, mapalad ka pa rin. Buhay ba ang Ama? O ikaw, kumusta ka na? Hindi ka na bingi. Bingi ka ba? Hindi na raw. Sige, umuwi ka na. Babalik ka pa kaya bukas niyan. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Naku, napakabuti ng Ama. Napakadakila ng Ama. Oo nga. Kaya tinatawanan niya yun, anak. Taga-saan ba kayo? Oo nga. Kasi hindi naman yayakap sa iyo kung di masama yun. Tagan-saan kayo sa San Rafael? Bangka-bangka. Doon sa may gupit pante. Noon yun. Nung nakaraan taon, hindi ngayon. Tama ba? Ba? Ikaw naman, halika. Kanina ka pa sinisiksik ng lola mo. Halika din eh. Ano ba sakit ng batang ito sa palagay nyo? Sa palagay nyo, sakit ng batang ito. Malusog. Tingnan kita. Maganda. Maganda. Malusog. Huwag kang malisa na. Matibay. Malikot. Ano sakit niya? Sa palagay nyo, ano po sakit niya? May sakit ka ba, anak?
Ha? May sakit ka? Ah, sabi niya. Ang sakit niya ay, kami na lang dalawang nakakaalam. Sige na, buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, napakabuti po ng Panginoon. Alam niyo po ba kung ano ang tunay na nakapagpapasaya? Po, talagang ang tao'y bat-bat ng pasanin. Sapagkat araw-araw may pinapasan ka. Habang nabubuhay kayo may papasanin ka, kaya bat-bat ng pasanin. Subalit paano gumagaan? Sino nagpapagaan? At paano ito gumagaan? Dahil kapag nalulungkot ka, paano ka makalalaya sa lungkot? Tuloy natin ang kwento kanina. Paano ba naman eka? Ba't hindi ka naman eka magkakaganyan? Ano? Pati ba naman eka yung malakas pa sa yung bata, iniintindi mo. Iniisip mo eka naku eka, paano kaya eka ring aking apo na rin? Bakit namamatay ka na ba? At kung mamatay ka man, ano ba bang magagawa mo? Sige nga, yung kakaisip mo at problema mo at iniisip mo, nalulungkot ka. Para may kwento rin doon. Titigil muna ako, ikaw muna magkwento. Nakikinig siya, no? Sige, Eka. Anong nangyari ngayon sa kakaisip mo, Eka? Ba naman, Eka, ang anak mo kalaki-laki na. Kabait ng anak mo. Ginabilang, Eka, iniisip mo. Hanggat wala, Eka, iniisip mo. Eka, isip ng anak mo. Sino may isip sa inyong dalawa niyan? Di ba yung anak? Pero ikaw nag-iisip. Ikaw ang walang isip. Bakit? Bakit? Ayan, naka-hospital ka tuloy. Ano? Bakit po? Kumisa ng tao, katwiran ganito na ako, ano magagawa ko? Wag. Tatandaan nyo po, wag nyo ikakatwirang ganito na ako. Anong natutunan mo kung ganito ka ng ganito? Po? Meron ba? Ay, tatanda na eka kung ganito, tumanda na eka kung ganito, ganito na talaga eka ang damdamin ko. Talaga eka ako'y maramdamin. Wag mo nang hanapin si Kristo. At wag ka nang magsasabing, Panginoon ko, Panginoon ko, Panginoon ko. Hindi ka pala tumatanggap na totoo. Dapat kung tinanggap mo na ang Kristo, ang tinatawag mo at pinapanginoon, wag mo ikatwiran ganyan ka na. Sapagkat anong nagawa niya sa iyo, kundi ka naiiba at di ka nagbabago. Buhay ba ang Ama? Sa makatwid, iba ang paglilibang, iba ang pagkain, iba ang pagtupad sa mga bagay na pang-espiritual. Huwag mong isama ang sanlibutan sa pananampalataya mong matatag at sinisigurado ng Ama, kapag pinanaig mo'y siya, di ka matatalo ng sarili mo. Buhay ba ang Ama? Kaya, ano na yon ang gagawin mo? Anong pangalan mo? Ano? Kala ko bingi ka. Ilang taong ka na? Ilang taong ka na? Abay, kala akong bigyan ka. Anong pangalan nito? Ay, anak mo pala yan, ano? Kala ko di mo alam. Sabi mo kanina, anak mo ba't sagot ka na? Sagot. Di, naririnig mo pala ako. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, pawang katotohanan, kung may alam kayo, masigit ang alam ko. Kung may nagagawa kayo, masigit ang magagawa ko. Ngunit si Kunching ay wala. Lagi at sa tuwin ay siyang minamasdan nyo at sinusuri nyo. Kaya, hindi nyo magawang matanggap ako sa kanyang pagkatao. At kung ano ang sinusuri nyo, kung di ba ginamit siya at di ba siya ay naririto, nasaan kayo ngayon? Sumainyo ang kapayapaan. Kaya ibig bagang sabihin ko'y ito, hindi maaring ang isang tuod ay manatiling tuod
kung tao. Subalit, kung ito'y puno, at haligi na lamang siya at pinatay ng pagkapuno niya, manatili nga siyang tuod na hindi makagagalaw sapagkat siya'y kahoy lamang. Ngunit ikaw tao, huwag mong sasabihin, di ka makagagalaw, di ka makagagawa, di ka makapagsasalita, di ka makapag-iisip ng tama. Kaya't huwag kang tumulad sa isang tuod na nakatulos at di makaalis. Sumainyong kapayapaan, ano baga ang ibig kong ituran? Umalis kayo sa di tamang gawa at gawi. At nang makita ninyo ang tapat na Ama nyo, ang totoong Diyos nyo na nagmula kayo at pinagmulan nyo'y tanging siya. Ngayon, tao, nasa harapan nyo ba siya? Hindi siya mismo. Subalit mula sa Kanya, ang nangusap at nagturan, nagbitaw at nagbigay ng kaulatan. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos inyong kasiyahan, kagalakay sa inyo'y kamtan, matuto kayong magmahal ng tapat kanino man, magmahalan kayo. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak at taglayang liwanag. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ay, buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? May gawain po mamaya. Ikaw kaya, anong magagawa mo mamaya? Pahingi nga isang basong tubig muli. Kumusta ka na, anak? Magtiwala ka, ha? Bukas may iba ka na, at sa susunod na araw ay iba na nga, no? Opo ka na lang. Ano sabi ng doktor sa kanya? Gawin pa natin panlima, ha? Oo, sige. Isa pa. Sino pa hinihintay nyo? 2 kutsara lang, nasasamed. Purihin ang Ama. Yan, may resistensya ka na yan. Kasi kulang na kulang ka na sa tubig, eh. Nakinabang ka na ba? Ano sabi ng doktor sa'yo? Ang